yung kanyang barong, wedding gown ni Mai at kanilang wedding ring. Ay, kompleto naman pala eh, di ba? Sa bahay sana ni Lee, planong magsimula ng pamilya ang dalawa. Pero kahit wala hong kasiguruduhan na, sa ngayon, yung kanila po ay, syempre, itutuloy na lang nila. Walang bakas ng pag-aalala o alinlangan sa dalawa. Wala raw kasing anumang sakuna o dilubyo ang makakapigil sa kanila. Nako, nakakaiyak naman ito. Basta't ang mahalaga ngayon sila magkasama. Fight! Siyempre, I'm sure yung si girl din. So tayo titira ngayon, di ba? Pero hindi, tabi muna yan. At ako, bilib ako talagang nakuha ang barong, ang wedding gown at ang wedding ring. Inuna niya talaga dahil malapit na yung kasal niya siguro. Yan, tinatawag naman, meant to be naman talaga. Yan ang gustong-gusto niya mangyari para sa buhay niya. At balita naman mula sa ibang bansa, unang transgender contestant sa Miss Universe Canada, bigong maiuwi ang corona. Out of 61 contestants, pasok sa Final 12 si Jenna Talakova. Oh yes, pero hindi na siya nakalusot pa sa Final 5. Matatandaan, naging malaking usapin na pagsali ni Jenna sa naturang beauty contest na nagbunsod pa nga ng pagpapalit ng pageant guidelines ng Miss Universe Organization. Una siyang na-disqualify matapos niyang hindi idineklarang ipinanganak siyang lalaki, pero pinayagan din namang lumaban sa kompetisyon kinalaunan. Ano kaya pakiramdam ng mga nakatabi sa kanyang... Oo nga ang tangkad niya. Siguro yun yung sinasabi na ginawa lang to ni Trump. Sige, sali ka, pero yung panalo, malabo. Para lang masabing fair siya. Pumasok kasi siya sa issue top 12 election niya sa Amerika, di ba? Issue lagi ang gay, gender. So pati si Presidente Barack Obama, sumama na Pero kahit yung mga gays, di ba, and lesbians, minsan sila ayaw din nila eh. Pero alam mo talagang bilib din ako kasi competition. Nag-iba sila ng rules para dito, particularly. Parang ang tagal-tagal na natin, syempre, ang marami nagsasabi, syempre, kung babae ka, paano naman yun? Hindi patas, di ba? Kung halimbawa, mas matangkad siya talaga. din siguro. Sa height pala. Dami ng beauty contest ngayon Di ba? Miss Universe, Miss World, Miss Solar System. Pero ang Miss Universe pa lang ata. Galaxy. Tama ba ako? Miss Eclipse. Tama ba? Parang yung Miss Universe pa lang yung nagbago na pwede na ng... Silang nauna. At bahagi pa ng universe ang eclipse, kaya inaabang tinatawag na partial lang po ito, solar eclipse, pero bawal pa rin titigan. Baka magkaroon kayo ng partial blindness. Ayon sa pag-asa, mangyayari po ang eclipse ilang minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Oops! Okay? Tatagal po ito magit isang oras sa solar eclipse. Magmumukhang singsing ang araw dahil matatakpan ng buwan ang gitnang bahagi nito, yung anino ng mundo bukod sa Pilipinas. Makikita rin ang solar eclipse sa China, Russia, Hawaii at ilan pang bahagi ng Southeast Asia gaya ng Indonesia. Bali tatakpan ng buwan yung araw, di ba? Ang susunod na solar eclipse ay inaasahan sa November 13 ngayong taon. So may chance pa yung mga hindi makakakita kung cloudy. November 13 ulit. Okay. Pakibalita tayo kay Rhea Santos para sa inabangan natin partial solar eclipse. Nandun po sa ngayon sa Pag-asa. Rhea, may pag-asa bang makita? Maulap ba o hindi? May pag-asa, Igan. Yes, nandito tayo sa Pag-asa Astronomical Observatory. At 5:27 nga, yan, 5:28 na tayo dyan, no? Ngayong umaga, inaasahang sisikat na ang haring araw. At unti-unti na nating mag-uumpisa itong tinatawag nilang partial solar eclipse. Para bigyan tayo ng mga tamang impormasyon dito sa astronomical phenomenon na magaganap ngayong umaga, makakasama natin si Mr. Mario Raimundo, ang OIC ng Pag-asa Astronomical Observatory. Mr. Raimundo, maaninag na ba natin, makikita na ba talaga natin itong partial solar eclipse? Actually, Rhea, ang event na ito ay tinatawag na annular solar eclipse. Subalit dito sa Pilipinas ay makita natin ito as a partial. Ito ay supposed to be makikita natin ng 5:27 sapagkat yun ng sunrise. Subalit makita natin medyo may cloud ng konti sa bandang silangan. At ito ay kung halimbawa lumabas ito mamaya, ang pinakamaganda nito ay ang maximum eclipse na kung saan ay may oras ito ng 5:58. At ito ay magtatapos na about 7:06. Kasi dito sa Pag-asa Astronomical Observatory, no, maraming mga puno may mga, kumbaga may mga harang pa. So yung mismong pagsikat talaga ng araw, hindi natin makikita unless medyo mataas-taas na ho siya, ano ho? Yan, yes, correct yung tinuran. Dito sa may bandang silangan nito, sa may bandang area na ito, ay halos malapit na siya, makikita natin ang araw, kaya lang medyo may clouds ng konti. Ano ho ba ang partial solar eclipse para po sa kapakanan ng ating mga manonood? Well, ang annular eclipse, ang ating pinag-usapan ay annular eclipse, ito yung isang klase ng solar eclipse na kung saan
ang buwan ang nasa pagitan. Kasi kung by definition, the one consequence of the orbits of the moon, it can shadow the Earth. So ito ay nangyayari kapag new moon. Ang pangyayaring ito ay ang tinatawag na annular eclipse na kung saan hindi natin totally makikita. So ayan po, yung nasa video. Yung nasa video na yan ay hindi total solar eclipse yan sapagkat ang pinakikita ninyo ay ang tinatawag, yan ang annular, ano? Yan ang annular na kung saan meron tinatawag na parang ring of fire, parang makakita ka ng annulus. Alright, pero hindi ho yan mangyayari sa Pilipinas. Sa ibang bansa yan mangyayari. Sa atin, partial lang ho. Ito. Yes. Ganyan halos ang makikita natin dito sa Pilipinas. Pero yung kaninang pinakita nyong pictures, yun ay po pwedeng makita dun sa may bandang Caraniville at saka sa Utah sapagkat ang place na ito sa may bandang US, ang pinaka-perfect place para makita mo yung annulus. So tayo lang ho, sir, is partial solar eclipse. Ilang bahagi ho ng araw ang matatakpan ng ating buwan? Sa maximum eclipse, mga 61%. So medyo may kagandahan din naman. At ito ay halimbawa sa mga ating mga manonood ay hindi dapat na direktang tingnan sapagkat nakakasira ng mata ang pagtingin sa haring araw. 7:06 ho. Alis na ho yun. Eksakto, wala na. Wala na po. Yun po yung tinatawag sa atin sa yung umbral shadow. Lalabas na po kasi siya eh. Alright. So mga kapuso, may pag-asa dito sa Pag-asa Astronomical Observatory. Makikita natin, antabayanan natin itong partial solar eclipse na magaganap any moment now. Back to studio. Maraming salamat, Rhea Santos. Sa ibang balita, isang malakas na lindol naman ang tumama sa bansang Italy. Naramdaman ang magnitude 6 na lindol sa hilagang bahagi ng bansa kahapon. 4 na tao na italampatay at pinangambahang tataas pa ang bilang na ito. Pero bukod sa mga taong naapektuhan ng lindol, malaking dagok din sa bansa ang pagkasira ng maraming infrastruktura at gusali na bahagi na ng kanilang kasaysayan at sining. Tulad na ng isang 14th century castle sa Po Valley, marami ng historical churches at towers ang nagtamo ng pinsala. At ang ilan sa kanila ay posibleng tuluyan ng gumuho at di na maisalba pa. Damay din po ang mga likan sining na nasa loob ng mga gusaling ito. At sinasabing ito ng pinakamalakas na lindol na tumama sa bansa ng Italia sa nakalipas na 3 taon. Parang hindi mo talaga malalaman kung gaano ka Kalakas until makita mo Kasi yung dami. ginawa itong mga instruction na ito, wala namang ganung kalakas na Hundreds lindol. of thousands of oo nga. Hundreds of years. Ito yung mga tourist attraction na rin sa Italy, no? Oo. Lahat pero halos tourist attraction kasi sobrang luma ng mga Yes. structures nila. ito naman po, 20 tao naman ang nasawi matapos naman ng isang pagsabog sa Alright, 20 tao naman ang nasawi matapos ang isang pagsabog sa Hunan Province sa China. Naganap ang pagsabog sa isang ginagawa expressway tunnel kung saan nagtatrabaho ang mga biktima. Mapalad naman nakaligtas ang 4 pa nilang kasamahan. Nagmula ang pagsabog ng ibaba ng isang sasakyan ang kanilang kargang pampasabog sa lagusan. Base sa ulat, alam ng contractor ang dami ng mga dalang pampasabog pero hindi naman malinaw kung saan ito gagamitin. Patuloy ang investigasyon sa insidente. At eto na ang nabablind item last week pa. Para sa ating hot na chika ngayon Lunes sa umaga, Bossing Vic Soto tatakbo ba sa 2013? Matunog po ngayon ang bali-balita ang pagsabak umano ni Bossing sa politika para sa eleksyon 2013. Pero sa ngayon, ayon kay Senador Tito Soto, pinag-iisipan pa raw ito ng kapatid. Sa panayam kay Tito Sen sa Super Radio DZDD kahapon, sinabi niyang posible raw tumakbong alkalde ng Quezon City o sa pagkasenador si Bossing Vic. Gayunman, sa ngayon, wala pa naman daw pinal na desisyon si Bossing. Mama chup-chup pa lang daw. Mama chup-chup. O may tagline na agad, Mayor Bossing. Mayor Bossing, Senator Bossing. Pwede rin. Pwede rin. Alright, good luck. Yan ang hindi pa nahalal, boss na tawag. No? Oo. Bossing. Bossing na ng lahat. Totoo. Samantala sa Hollywood po naman, American Idol finalist Philip Phillips ay kailangan daw ng operasyon